Good day, dangal greetings everyone. I am Ian Lex Canapi from Pamatasan Kabuyaw, engineering student. And today I am showing you applied basic knowledge of drawing techniques using AutoCAD. Kaya tara, samahan niyo ako. Hello ulit and dangal greetings. And so yun, papakita ko sa inyo kung paano gawin itong object na to using isometrics. So dapat nakaano tayo, ISO view, bird's eye view, di ba? Ito yung top view. So, pinutin mo lang to and yun. So, yung mga basics before tayo gumawa nito, dapat alam natin yung mga basic techniques and ano yung mga commands. So, before we do an object or something, we have to know yung basic commands para yun yung gagamitin natin and gagamitin natin ng technique. So, kung hindi nyo pa alam yung mga commands, panoorin nyo na lang dito sa may taas. So, lalagay ko yung link yan. So, yun. Let's start. So, makikita nyo dito yung sizes niya, dimensions. Dapat marunong rin tayo magbasa ng mga ganyan. Diba? So, as we can see, nandito yung linya. Yan. Yung size niya, gagawa muna tayo ng box para sa base. Box, so 70, 95, enter. Yan. So, 20. Move na lang natin siya para mas ganda. So, by the way, dapat naka-ortho mode tayo para mas malinis. Then, mag-line na agad tayo sa midpoint. Midpoint agad. Yan. Lagay tayo ng 60. Tapos, cylinder. Dito sa gitna niyan. And maglalagay tayo ng diameter na 30, which is divided by 2. Kaya magkakaroon tayo ng 15. Then, ang size niyan is 20 pataas. Kasi yung base natin ay 20. Then, tanggalin natin tong outline na to. And here, dito naman sa gilid, nakita natin tong 90, 90 yung taas, 15 yung kapal, then 20 yung haba. So, box ulit tayo. Dito naman sa labas. Box tayo ng 70, 15, tapos yung pataas niya ay 90. Yan. Ngayon naman, mag-line na agad tayo, midpoint. Midpoint. So, kung nakikita nyo to, may 55. May 55 siya dyan. So, maglagay tayo ng 55. Then, cylinder. Tapos, wait lang. Ba't hindi siya pantay, guys? Kabila. Try natin sa kabila. Midpoint, 55. Yan. Cylinder. Let me check. Cylinder. Yan. Cylinder natin ay, yan cylinder natin. 20. So, mag-input tayo dito ng 10. Tapos, 15 lang, papasok. Kita niyo yan. Diba? Balik ulit natin siya dyan para mas maganda tignan. Delete. Ano siya? Eto ngayon, i-move natin to sa loob. Yan. So, as we can see, ibalik natin dito sa shade of gray. Yan. Ito kasi mas ginagamit namin. So, here, nakita natin na meron siyang curves. Yan. So, let's use chamfer. Fillet edge. Fillet edge. Ito, fillet edge. Then,
type natin yung radius, which is r. Then, type natin tong 35. 35. Yan. Tapos, select natin to, and select natin to. Enter, enter. Tapos, enter nyo ulit kung gagamitin nyo pa yung command. Yan. So, now, kung mapapansin nyo, nakaano yan, hindi siya butas. Dapat naka-true yan, which is, yun nga, butas siya dapat. So, OMG, what happened? So, what we gonna do is, balik natin siya. Yan. Tapos, eto, isusubtract natin dito sa base. Pero before that, pagsamahin na muna natin to para mas makita natin. So, let's use union, UIN. Enter yung first object, then second object na pagsasamahin nyo, then enter lang. At para mabutas to, isusubtract mo tong malaki sa kung ano yung ibabawas mo. Kita nyo yan. So, same lang. Yan. Yan na. Pansin nyo, di ba? Ang dali lang, guys. So, ayan na siya. Ito yung first object natin. So, for the second object, yan na. Nakuha nyo na. So, kung gusto nyo picturean, yan o. Picturean nyo na muna, guys. But, don't worry, I'll post the G drive sa kung saan nakita nyo silang lahat. So, yun. Ito na muna tayo sa mga isometric view, which is 3D. Yan. So, now for our next. Ay, by the way, kung mapapansin nyo, naka-front view to. Kaso naka-left tayo, di ba? So, madali lang yan, guys. I-rotate nyo na lang to. RO. Yan. Enter. Yan siya, guys. Here, kita nyo. Naka-top view, front, pati right side view. Yan o. Front, top, right. Yan siya. So, for our next subject, yan. Speedrun natin para mas madali natin siya maintindihan. Here. So, dito, maglalagay naman tayo ngayon ng base, which is magbabox na tayo dito. Magbox tayo ng 70, 50. Yan, 75 by 50. Tapos, ang taas niya ay 10. 10. Yan. Dapat we have to analyze din kasi doon natin maano kasi minsan may mga kino-compute katulad niyan na kung eto 10 yan, magma-minus ka dito kung ang buo niyan 35, 'di ba? So, dahil nagawa na natin yan, magagawa tayo ngayon ng yung etong tops, which is rectangle, ay box tayo ulit, box lang. Box tayo para isang direction na. And 12. Tapos, yung haba niya ay, so yun, dapat alam natin computing yan. Kung makikita nyo dito, meron kang 125 na haba niya. Tapos, ima-minus mo siya, etong part na to, dito, sa 50. 50 yung dulo niyan, di ba? Di ba yung dimension nito, dulo, pati dulo nito, 50. Ma-minus mo siya sa 125. Dapat may 75 ka. Yan, 75. Tapos ang pataas niya ay 25. Eto, 30.
30, makita nyo to? 35 minus 10, 25. So, malalagay ka dito ng 25. Yan. Tapos now, eto naman, para magawa mo to, magbabox lang ulit. Box ka ng 45. 45 tong isang buong to. So, ang size niya ay 45. Tapos, yung taas niya ay 50. Ay, yung haba niya ay 50. So, yung kapal niya ulit, isisim mo lang siya dito, which is 25 lang din. Tapos, balik muna natin to sa, ibabalik muna natin siya sa 2D. PowerPoint. Yan. Tapos, dito, magbabox ka ulit. Magbabox ka ulit ng 25 by 37. Tapos, 25 yung taas. Now, imi-midpoint natin. Pabalik natin siya sa gate. I-move natin to. Yung midpoint nito sa midpoint nito. Yan. Nakita nyo? Ulit para mas malinaw. Ito, i-move nyo to, which is M, sa midpoint neto. Yan. Tapos, ngayon naman, ididikit mo to, move mo yung midpoint niyan sa midpoint neto. Kita? Tapos, eto naman, i-move mo yung midpoint ulit neto sa midpoint neto. So now, ayan na yung object na yun. But, di pa siya tapos. So what we have to do is, pagsasamahin natin tong mga to, at ima-minus natin tong dalawa. So, union here, here, here. Enter. Okay na. Isa na lang siya. So, now, subtract. Isusubtract mo tong object mo sa kung saan mo siya ibabawas. Let's see. Yan. This is our second object. Rotate natin sila. Ayun. So, for our third object na, yun. Top pa din tayo. Bird's eye view. ISO. So, here, makita natin tong 6P. So, kung 9 to, 9, 12. Ayan o. 9, 12. So, 30 yun. Diba? So, meron tayong 30 dyan. 60, 30. Maglalagay tayo ng box. 18 by 30, 18, 30 to, tapos 18 to, tapos 30 ulit, 30 yung pataas. Yan siya. So now, magagawa ulit tayo ng another box ng 30 by 60. Tapos, 9 lang. O, diba? I-move na lang natin tong dulo nito sa endpoint rin nun. Kasi yun na lang natin siya. So, now, 9 to, 30, meron tayong
21. May 21 tayo. Magbo-box tayo ngayon ulit ng 7/42. Tapos, ang pataas niya, 42, 7, 21. Tingnan natin. So, 7 yun. Tama. 7. Ito, move natin to, which is move, sa midpoint. Sa midpoint neto. Here. Yan. Pansin nyo, na-move na siya. Tapos, now, we have to put it in 2D ulit. 2D muna. Nakikita nyo itong dulong guhit na to. Magsi-cylinder tayo dyan. So, sa labas na lang. Cylinder na ang radius niya ay 7.5. 7.5. At ang taas niya ay 30. So, cylinder ulit tayo. Cylinder. Sa gitna ulit. Sa center. Maglalagay naman tayo ng diameter na 30, which is 30 divided 2 is 15. Ang pataas na ulit ay 30. Yan. So now, may napansin ako. Napansin akong mali. Before we proceed sa pagsusubtract niyan, dapat na-move na natin muna siya sa midpoint. Yan. Kasi move na natin siya diretso. Yan. Then now, as we can see, sasamahin natin tong tatlong object na to. Yan. So, what we have to do is yun. And here. Enter. Magkakasama na sila. Then now, we have to subtract this here. So, subtract. Yan. Tapos, as we can see, meron siyang edge. Yung nakaganon. So, what we have to use is chamfer edge. Pag 2D lang, chamfer. Pag 3D, which is the chamfer edge. So, distance, 9. Then, enter natin yung second distance, which is 9. Then, enter. Pindutin natin yung kung ano yung iaano natin. Lalagyan natin ng chamfer. So, enter. So, yun na. Orb natin. Ito na siya, guys. So, now, eto mapapansin nyo, may slant yan. So, paano gagawin natin dyan? What we have to use is chamfer edge pa rin. Chamfer edge, enter, distance, ano yung height niya, which is, ano yung height na gusto nating ibawas sa kanya para magawa siyang ganun. So, dapat ano yan? 21. 21 yan kasi 9 minus 30 minus 9, 21. So, lalagyan natin dito, 21. Tapos, yung second distance niya, eto. So, kung ano yung size neto, yung distance niya, doon natin yung 2. Tapos, pipindutin natin to. Then, enter. So, yun. Tapos, yun, to combine na yung mga objects. Then, here. Yun na siya, guys. Diba? Move here.
Ganun natin para magkakasama sila. Yan. So, for our fourth object, ito. Yung pinakamadali. Yan. So, here, yan, makikita natin dito. Lakihan pa natin. Yan, ito. Adjust na natin ng konti. So, here, makikita natin tong object na to. Yung mukha siyang camera. Para magawa natin yan, you have to use rectangle. Pwedeng box, pwedeng rectangle. So, marami siyang method. Marami siyang method, guys. Pero, kung gusto mo ng sakto lang, pwede ka nang mag-ano, rectangle lang muna. Kasi, same lang siya as extrude. 'Di ba? So, paano yan? Now, let's put 3. Tapos, tab natin. Then, 6. Ito siya sa baba. Huwag na natin. Yan. So, ang gagawin ko, rectangle ulit. 0.75, 0.75. So, ba't ako na ganyan? Ang gagawin ko ngayon, kakopy ko to dito. Sa dulo-dulo. Bakit? Kasi, matatagalan ka pa kapag nagmano-mano ka. Pansin niyo yun? Magla-line ka pa dyan. Halimbawa, lalinean mo pa yan. Magla-line ka pa dito. Para makuha mo yung etong gitna. 'Di ba? So, matagal yun. So now, circle, circle. Kung gusto niyo makita siya ng top view, ito siya sa top view. Top view muna tayo. 2D top view. Yan. Ganito lang siya. Makita niyo yan. Maglalagay tayo dito ng circle, circle na 0.5, 0.5 yan. So, 0.25, 0.25. Gagawin mo dyan, ano mo na lang, copy mo na lang siya para hindi ka na magdodoble-doble ng gawa. So, yan, copy mo na lang siya all sides. Naghahanapin mo itong midpoint na to. Midpoint, yung gitna niyan. Magla-line ka, midpoint. Magsi-circle ka dyan sa midpoint niyan. Ang una mong ilalagay, etong nasa loob, which is 1.250. 1.250 na diameter, i-divide mo sa 2 para makuha mo yung radius niya. Kasi ano yan eh, 1.250 times 2 para makuha mo yung radius. Ang isang bilog, halimbawa, mayroong kang 1, ang yun yung radius niya, 1. So, ang kalahati niya, yung diameter niya ay 0.5, 0.50. So, yun. Nagets niyo ba, guys? Yun yung basic, ano, basic. So, tatype natin dito, 0.625. Yan. Tapos for our next, circle ulit. Nalagay natin naman eto. Etong nasa labas. Ito. Which is 2.25. So, 2.250 divided by 2. So, yan. Ang kakalabasan niyan ay 1.125. Yan. So, now, dahil natapos na natin yan, pwede na tayo mag-proceed sa
3D modeling. Yan. So, tanggalin na natin itong mga outline na to. Yan. Ito din. Yan. So, now, mag-extrude tayo. Ito yung ginagamit kapag nagawa ka ng 2D, tapos iti-3D mo na siya na top view. So, extrude. Ito, iaangat mo to ng 0.75. So, ang height nito ay 1. Ayan o, 1 yung height niya. Tapos, etong galing dito sa taas niyan, pataas dito, may 0.75 ka. So, ang height nito ay 1.75. And yun dito naman, ang height nito is also 1.75. Yan. Yung height nitong mga to ay 1 lang. 1 pataas. Yan. So, as we can see, okay na. Okay na agad tayo. What we have to do is, ilagay natin ulit to sa 2D wireframe. Now, what we have to do is do this. Fillet edge, radius, 0.25. So, i-choose natin ito, 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 at ito. Enter, enter. So, pag tapos na yan, yan din kakalabasan niya. Para magawa naman natin to, we have to use chamfer edge, distance, 0.125. Enter. Point 125. Enter. Kukunin mo tong dulo. Ito. 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 At ito. Enter. Enter. So, here, we can see na okay na siya. Okay na. So, ngayon naman, gagawin na rin natin to. Para magawa niyo yun, syempre, what we do, yun agad. Yun na. Yan. Subtract na agad natin. Subtract. Ito, isusubtract natin. Enter. Dito. Ito tayo. Hindi siya nakukuha. So, subtract. Yan. So, yan. Dahil nabutas na natin siya, nakalagay dito true. Ibig sabihin yan, butas. What we have to do is fillet edge. Radius, 0.25. Enter. Ito lang, itong bilog na to. Enter. Enter. Nakita nyo. This is our fourth object. Yan. So, for our fifth object, yan, dito na tayo. Ayan. So, for our fifth object, ito maganda to. So, line tayo. Mapapansin nyo, 150 plus 150.
So, that is 300. Line, 300. Tapos, escape para ma-cancel yung command. Then, mag-circle na tayo sa midpoint ng, anong lalagyan natin? Ito, diameter na 100, which is 50. Tapos, ito naman ay 135.6. Circle. 135.6. Ang ilalagay natin dyan, 67.8. Enter. Then, for our last, ang radius natin ay 75. Enter. So, brief explanation. Tignan nyo to. Magka-dimension ako. Dimension ako here, here, and here. Dimension. Here. Mapapansin nyo, ang size nito, 100. Itong nasa pinakaloob, 100. Yung size ng pangalawang bilog ay 135.6 ang diameter. So, napansin nyo yung dulo, etong dulong bilog, ang nakalagay sa kanya 150. So, pag nag-dimrad naman tayo, dimrad, makikita nyo dito na may R. So, radius niya ay 75. Ang diameter niya ay 150. 150 siya. So, what we have to do pag ganun, pag halimbawa ganyan, magagawa tayo ng bilog. Ang bilog, ang isang bilog, yun yung radius. Pag kalahati ng bilog, yun yung diameter. So, pag diameter yung gagawin natin, i-divide natin siya by 2. Kapag radius naman, radius na siya. Diba? So, tanggalin natin yan. So, circle ulit. Dito, maglalagay tayo ng 25. Tapos, enter lang natin kasi same command. Then, para sa susunod naman, maglalagay naman tayo dito ng 40 na radius. At isa. Yan, 40 yung radius niya, 50 yung diameter. So, dahil same lang sila both sides, ikakopy ko na lang to. Copy this one, here. Yan. Tapos next, what you have to do is, eto naman, etong distance neto sa dito. Paano tayo magkaka-curve? Diyan. Paano magkaka-curve dito ng ganito? So, what I do is, fillet, radius, 150. At yun, dito ako nag-base. And, choose mo yung both side. Then, enter mo lang. Tapos, magagamit mo ulit yung command na ginamit mo. Yan. So, okay na tayo dun. Now, mapapansin nyo itong bitin. Ang gawin nyo, ilagpas nyo na. Eto, after nyo, ilagpas nyo na siya. Pagtapos nyo na magawa yan. Kasi, may trick ako dyan. Gagawin natin, gagamitin natin siya ng offset. Offset, which is O. Offset, true. Enter. Then, maglalagay tayo ng 10 dyan. Tapos, eto, 10 rin pababa. So, ang magiging dimension niyan is 20. 20. Ito yan, guys. Ito yan, nasa may dulo. Kita nyo? Yan. So, what you have to do now is to trim. Cut out lahat. Yan. Cut out to, eto. Tapos, cut out to, eto. Then, escape. Then, eto. Tanggalin na natin yan. Okay na kasi tayo dyan. Okay na tayo dyan. So, nagawa na natin yung object. Okay na?
But we see, meron pa siyang curve dito. Eto, tatanggalin din natin yan, which is the trim lang yan, para matanggal. Trim mo lang yan lahat. Yan. So, okay na. Okay na siya. So, let's go to the bird's eye view. Yan. Isometrics. So, paano natin gagawin yan? Napansin nyo, pag ganyan kasi, okay na eh. Okay na yan eh. So, eto, ginagamit ko dyan, extrude. Extrude na 10. Makita nyo dito, may 10, 10. 10 yung baba, 10 din to. And eto pala ha, meron kasi dito na kapag eto, in-extrude mo to, hindi siya solid object. Hindi to solid object. Tignan nyo ha, extrude. Hindi siya solid object ko. Pansin nyo yan. So, paano siya isa solid object? Yan. T-edit, enter, M, highlight mo lahat ng gusto mong magkakasama. Yan. Then, what you have to do is enter, Y, join, which is the J. Pagsasamahin mo siya, kaya siya join. Then, enter. Then, enter lang. Tapos, close mo na. Okay na ba? Join, enter, enter. Okay na yon. Tapos, babalik tayo dito. I-extrude naman natin to ngayon. Titignan mo kung naka-highlight na siya ha. So, pag naka-highlight na siya, okay na yon. So, dito natin para surprise. Joke. So, here, let's use extrude again. Extrude pataas. And the value is 20. So, 20. Enter. Tapos nabansin nyo kanina, di ba sabi ko sa inyo yung kalahati na 10 nakababa, yung kalahati nakataas. Yung malaki, nasa taas siya. So, i-move natin to dito para nakataas siya. Now, na-imagine nyo na guys. So, let's shade of gray para mas kita natin. Diba? Kita nyo okay na siya, diba? So, now, let's use ng subtract. Subtract mo tong object na to dito sa loob. Why I can... Yan. Then, eto naman, susubtract mo tong labas dito sa loob ulit. Yan. So, okay na tayo dito. Okay na yan, guys. Mapansin nyo. Okay na. This is our fifth object. Yan na. So, for our sixth object, eto. So, what we have to do? Top view ulit. Rectangle. Ang size natin ay 70 by 113. So, 75, 113. So, eto ay, anong size niyan? Ang size nito ay 113. Tab. Ang size naman ng kapal nito ay 75. Yan na siya. 75. Tapos, maglalagay ka dito sa midpoint niya, di ba? Nakita niyo yung midpoint nito? Ayan. Eto yun. Maglalagay ka ng circle dyan. Lagyan na natin siya ng circle. Midpoint. Ang first natin ay 38.
38 ang radius niya, ang diameter niya. So, ang ilalagay natin ay 19. Midpoint ulit. Ang ginawa ko, enter lang ha. Enter lang ha. Enter. Midpoint ulit. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag same ng command, para mas mapadali kayo kaysa mag-type kayo na mag-type, kung para-parehas na naman yung command na gagamitin nyo, enter lang yun. As long as yun yung huling ginamit mo. Okay, so 56 yung sunod natin. Eto, 56 tong kasunod na bilog. Eto yan, yung pangalawang bilog niya. Yan ilalagay natin dyan ay 28. O, enter ulit. Kasi same lang siya. Ito naman, dito na siya sa dulo kaya 37.5. Yan o, ang diameter niya. So, ayan, yung 75 na yan, di-divide mo lang yan sa 2. Yun yung sagot niya. 37.5, okay? Yan. Tapos now, line, sa, eto, nakita nyo to, quadrant tawag yan. Yung dulo ha, quadrant tawag sa dulo. Eto yan, quadrant. Yan. Quadrant neto, papunta dito, which is ang kailangan natin ay 41. 41, diba? Asan yun? Eto. Ngayon, offset mo na yan. Offset, which is the O, true. Anong size niya? 10. So, 5 lang. 5 pataas, 5 pababa. Yan. Eto naman, ngayon, ilaline mo to. Escape, line, line mo na. Ngayon, magti-trim ka na. Which is the T, R, trim. Sagalin na natin to. May, ano, yan. So, eto na siya for the beginning. So, paano mo ulit to magagawa? Ang gagawin mo ay, yan, eto. Hindi yan magkakasama ha. Remember, hindi yan magkakasama. Pag inano mo to, pag in-extrude mo to, hindi siya solid object. Extrude. Hindi siya solid object. Eto, solid object yan. Kasi, bilog yan kanina. Diba? So, etong i-highlight ko. Ito, nakita nyo yan. Yan. Gagawin natin yan. Gagawin natin siya solid object. So, PE. Yan. M. Highlight. Highlight mo lahat. Enter. Y. J. Enter. 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 Extrude. Height niya. Height niya ay, papansin niyo to, 75, di ba? Tapos nandito lang siya sa may dulo-dulo. So, meron lang siyang 55. 55. Ito naman, extrude. Anong height na ito? 10. Mamaya, i-copy ulit natin to. Pero pwede na rin naman natin siyang i-copy ngayon. Itong taas niya. Dito. Orb. Yan. Dapat ano, ang height nito, extrude, 75. So, dapat, yung surface nito, makikita kapag highlight mo yan. Ayan, no? Dapat, etong surface nito, pati eto, pag highlight mo, 75. Yan, no? So, okay na siya. So, eto naman, gagawin natin dito, extrude na rin natin. Extrude natin to ng 28. Yan. Eto, pagsasamahin natin tong dalawa, itong nasa labas, pati eto. So, yun. Enter. Okay na yan.
Tapos ngayon naman, magbabox na tayo. Kanina nag-rectangle lang eh. Pero ngayon, magbabox na tayo. Ang gagawin naman natin, eto, yan. So, ang height niyan ay, baliktad, 20, 28. Ayun. 75, 28. Ang taas niya naman ay 75 pa din. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo ba? Ah, eto, pati eto, 28 to. Nung kapal nun, thickness. Eto, 28 yan, di ba? So, eto yan. Eto, 28 yan. Eto naman, 75. 75. Kasi itong taas niya, pa dyan, ang sukat niyan ay 75 din. Kuha nyo? So now, magka-curve tayo dito. Ay maglalagay tayo ng bilog dyan sa midpoint nito. Maglalagay tayo ng cylinder sa midpoint. Yan. Maglalagay tayo ng 9.5. Enter. Papasok na 28. Kasi move na natin to kasi kanina ayaw niya, di ba? Move na natin siya ngayon ng midpoint. Minsan kasi pag may mga ganung bagay, ang ginagawa na lang dapat natin, i-ano na natin siya. I-gawa na siya ng paraan, di ba? So ngayon, eto, maglalagay tayo dito ng box. Pansin niyo yan? Maglalagay tayo dito ng, eto, lalagyan natin yan ng box. Pataas. Para maibawas. Box to. Eto dito. Box. Yung quadrant nito sa quadrant yun sa kabila pataas na 25. Yun na yun. Tagal natin, hindi natin makita eh. Matagal na natin. Ngayon, i-union mo na lang yan. Highlight mo na yan. Ito, yung naka-highlight, union mo. Yan. Enter. Pansin nyo? Wait nga. Gray. Yan. Tapos ito, lagay mo tong midpoint niyan sa midpoint nito. Yan. Kasi ito, highlight mo, move mo na yan. Diretso. Tapos, napansin nyo? Napapansin nyo ba? Kasi ito, pag maminusin mo na yung dalawa, so subtract. Yan. Tapos ito din, adjust natin ng konti kasi kanina 'di ba may butas dito na hindi nakaayos. So, susubtract na natin 'to. Subtract sa labas, tapos yung loob. Yan na, nakita niyo na 'to. So now, meron ditong naka naka-ano na, orbit natin. Orbit natin. Wala. Eto. Napagsama na natin siya kanina. 'Di ba? Yan. Kasi ito. Yan na siya. Ngayon, i-minus na lang rin natin yan. Kita niyo, butas na siya. Okay na. Orb. Yan o. Okay na siya. Yan. At ngayon naman, union na natin to. Here and here. Enter. Yan na. Okay na tayo dito. And napansin nyo may curve rin to. May curve. May curve. Yan. May curve to. So, paano natin gagawin yan? Fillet edge. Enter. Radius. 10. Bakit? Kasi meron dito radius na 10. Then, select object. Select mo lang yung gusto mong i-edge. And here.
Enter, enter, and we're done. Nice. Check na ulit natin. Oh, we're done. Diba? So, that is the basics nung mga ginawa natin. This is a applied ng mga basic ng AutoCAD. So, dapat before we proceed sa paggawa ng objects, dapat yung basic knowledge ng mga commands, alam na natin. Kasi, yun yung fundamentals ng paggawa eh. So, kung hindi mo alam yun, maghahanap ka dito sa taas. And, time consuming siya kasi halimbawa tignan mo, magla-line ka, pindot diyan, enter, oh, 'di ba? Tas gusto mo, magci-circle ka, gaganyan mo pa, oh. Ang dami niyang konsumo sa oras. Medyo matagal 'yon. Unlike 'pag alam mo na, silang, oh, L lang, oh, 'yun na, 'di ba? So 'yun, before we proceed sa mga ganitong object, dapat we have to, ano na, practice sa commands pa lang para mas madali na tayo, hindi na tayo mahirapan sa mga susunod nating projects. So, let's magkita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod nating mga ano, sessions and tutorial. So, again, I am Lex Canapi and that is my technique kung paano mas mapabilis and mapadali ang ating paggawa. So, don't forget to follow, subscribe, and click the notification bell below para pag meron tayong mga future updates, mapanood nyo agad. So, para lagi kayong updated. So, yun lang. Maraming salamat and keep safe. God bless and good luck, engineers.